Dumating sa Senado kahapon ang 18 nagpakilalang dating bodyguard sa Saldico pero hindi sila dumalo sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Dadelay daw kasi sila sa pagpasok sa Senado ayon sa abogado nilang si Atty. Levito Baligod. Handa naman daw silang humarap sa pagdinig ng Gatchalian Block basta hindi pangunahan ni Senador Erwin Tulfo. May unang balita si Ian Cruz. Nagsisimula na ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block kaugnay ng flood control scandal nang dumating sa Senado ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Kasama nila ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Ito, ang invitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Tingnan nyo. Pasado alas 10 ng umaga, nagpunta si Senador Robin Padilla sa session hall para hanapin ang mga dating bodyguard ni Ko. 10:08 ng umaga, nakita sila ni Padilla sa lobby na problemado pa rin sa QR code ng mga bisita. Bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador hindi hinaharang. Pupunta sila. Pero bakit sa office mo, sir? May press con muna. May Ako ang press con. pumili. Ako ang nag-request. Okay, sir. Sir, punta kayo sa hearing? Punta kayo sa hearing? Pero hindi pa rin sila makaakyat dahil sa mga di-planchadong QR code ng visitors form. 10:43 ng umaga o makaraan ng isang oras ay nakaakyat na sina Baligod. Pero imbes sa session hall, dumiretso sila sa tanggapan ni Padilla para sa isang press con. Kasabay niya na isinasagawa na noon ang consultative meeting. Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Wala man ang 18, tinalakay naman ang kanilang joint affidavit. Pinuna ni NBI Director Melvin Matibag ang anyay kahinaan at pabago-bagong testimonya ng mga ito. Ang core allegation na kas ang laman ng maleta ay madalas hearsay lamang. Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Si Senador Tito Soto, nakikisimpatya raw sa 18 dahil parang nagagamit daw sila sa naratibong gustong ipalabas ng gumawa ng joint affidavit. Nasingit ako somewhere along this makapal na affidavit na to. And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit noon, lalo na yung 5, hindi ako binanggit. Pero pagdating nung pseudo hearing, ay pilit tinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalunan lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit. Dahil ilang beses nang nililinaw ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Marines na hindi nila naging miyembro ang ilan sa 18. Mungkahin ni Senador Raffy Tulfo. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Consultative Committee meeting pa lang ang isinasagawa ng komite. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, hindi pa raw kasi nahalal ang ibang miyembro ng komite. The chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. Nauna nang humarap ang 18 sa pagpapatawag ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block noong Huwebes. Pero ayaw itong kilalanin ng Blue Ribbon Committee ng tinaguriang New Majority, kabilang ang chairperson nitong si Senator Erwin Tulfo. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Kasabay niya na muli niyang pinabulaanan ang alegasyong dinalhan siya ng pera. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang.
Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. Panatanghali, tinapos na rin ang consultative meeting para raw makatutok ang mga senador sa lindol sa Mindanao. Depensa ni Senador Padilla sa mga nagsasabing peke ang pagdinig ng kanilang paksyon noong Huwebes. Demokrasya itong bansa na ito. Kung ano sabihin nila, side nila yon. Ganun din naman yung sinasabi ng aming Senate President na ang nire-recognize na ay yung aming hearing. Ang abogado ng 18 dating bodyguard ni Ko, sinabing handa silang humarap kahit sa pagdinig ng Gatchalian Block. Pero tutulaan niya siya kung pangungunahan nito ni Senador Erwin Tulfo na inakusahan ng 18 na tumanggap ng mali-maletang pera. Sino ho ba ang nagsabi na natatakot ang 18 soldiers? Wala naman siguro. Siguro si Erwin Tulfo lang. Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo as chair. Because that is legally anomalous. Handa raw Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit kung maghihiring na ang kanyang komite. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit. Ayon naman kay Senador Gatchalian, iimbitahan pa rin daw nila ang 18 dating bodyguard ni Ko. Dito na sila sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con. Nandito na sila, this is the best venue to tell the truth. Ang sinisi ni Baligod sa di pagdalok ay ang naantala umanong pagpapapasok sa kanila. Meeting, consultative meeting. Sayang yung opportunity. Na-delay kami sa entrance din kasi. Halos sabay natapos ang press con ng 18 at ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee na nag-imbita sa kanila. Sa press conference, tinanong si Baligod tungkol kina Senador Mark Villar na nahatiran umano ng mali-maletang pera sa Las Piñas pero di nabanggit noong Huwebes. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark? Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi. Nasa affidavit din ang paghahatid umano ng pera kay Senador Loren Legarda. Pero kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita. Hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung what they clearly recalled was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas. pagkatapos ng press con, dumiretso sina Padilla at Baligod sa tanggapan ni Senador Tito Soto. Matapos ang halos isang oras, ay lumabas si Padilla at sinabing si Baligod lang ang kausap ni Soto. Nang lumabas si Baligod, sinabi niyang kaibigan niya si Soto. Anya, ipinaliwanag din niya kay Soto na na-delay sila sa gate ng Senado. Kung ipapatawag daw muli sa pagdinig, ay dadaluan niya ang mga kliyente. May 14 pa raw na dating tauhan din ni Ko ang pwedeng tumistigo. Attorney, malaki ba pasabog nila talaga? Tingin mo? Ayoko munang mag-speculate. Hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. But national leaders, nationally elected. Oo. Aabot ang Malacanang, sir? Ang kwan? Kapangalanan? Ayokong, pardon me, no? Ayoko munang mag-speculate. Nais din daw makausap ni Baligod si Tulfo. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News.